Alright mga kalata, magandang umaga po sa inyong lahat. At isa na naman pong layout ang isi-share ko ngayon. So ito yung tinatawag nating rectangle to round, double round, rectangle double round. Parang Y na rin siya. So ito po kasi yung request ng iba, no? So sige, tuturo na po natin. So ayan po. So ito po yung drawing niya. Yung 4 diameter yung kanyang bilog, then 8 cm naman by 6 cm naman yung ano niya, kanyang rectangle, no? So yung height niya is 6 cm din. So yan po yung ating tuturo ngayon. So napakadali lang naman ito gawin, simple lang. Para ka lang din nag-layout ng square to round, ang ganun. So, i-share po natin. Pari, isa lang naman ang ano natin dito. Then, pattern na lang naman to. Kasi nakaway naman siya. So, ito po yung formula natin. No? So, gagawa muna tayo ng formula niya. So, ito yung 8 cm. Then, ito ay 6 cm. So, yan. So, gagawa muna tayo ng kanyang formula. So, ito po siya. Ito. Tsaka to. May difference po yan na 2 cm. So, gagawa po tayo ng difference niya na 2 cm. So, kung mapapansin nyo po, itong bilog niya is lumabas na sa kwadrado kung makikita nyo. Ayan. Yan. Kumbaga, sa radius niya, may difference siyang 2 cm. Ayan po. So, sa formula, gagawan din natin siya ng 2 cm. So, gagawa tayo ng bilog. Kung 4 diameters ang hinihingi niya sa drawing, kukunin nyo lang yung 2 cm. So, kuha tayo ng 2 cm kasi kalahati ng 4 cm is 2 cm. So, tapat lang po natin dito. No? Yan. Kuha lang tayo ng 2 cm. So, yan. cm. Yan. Yan, 2 cm. Then, ibilog po natin dito. Kung ito yung gilid ng ano natin, itong side na to, gilid niyan. Lumabas siya ng 2 cm yung kabilang side niya. So, dito tayo. Yan. Ibilog lang natin to. Yan. Yan. Then sa kabila din. 2 cm din lumabas to eh. So, yan po yung ating magiging formula niya. Then, hatiin po natin sa gitna tong kanyang gitna ng rectangle. No? So, kuha tayo ng 4 kasi 8 cm siya. So, kuha tayo ng 4. Ayan. Then, hatiin lang natin. Ayan. So, makikita nyo parang square to round lang siya na pinagdikit. Then, sa pagsali naman, ito po yung magiging sali niya. Ayan. Ito yung magiging sali niya. Ayan. Then, ito. Ayan. Then, hatiin po natin to. Hatiin natin tong isa na to. Kahit itong kalahati lang kunin natin. Yung ito lang. Kahit wag na yung doon kasi pattern na lang naman eh. So, hati-hatiin muna natin to, no? Kahit 3 hati na lang to, pwede na to. Maliit lang naman siya, kaya na lang magdagdag ng hati para mabilis lang natin siyang maisalin. Ayan. So, ayan.
So 1 2 3 1 2 3 lang, no, para madali tayo. So sa paghati naman nitong gitna, ito yung gitna na yan, kayo na bahala kung gaano kataas yung ihahati nyo dyan. Kung gusto nyo 2 cm, 3 cm, 4 cm, depende sa inyo kung saan nyo gusto, kung ilan ang gusto nyo hati. So ang hinati ko lang dito is 2 cm lang. So kuha tayo ng 2 cm dito. Yan, 2 cm. So yan na yung pinaka gitna niya. So ito siya, no, 2 cm siya, galing dito sa ilalim 2 cm. Then kuha tayo ng height na 6 cm. So kung ito yung 8 cm natin, ito na yung gagawin natin triangle. Ito. So para hindi na tayo lalayo. So kung ito yung triangle, kuha tayo ng 6 cm na height. So ito yung 6 cm nya. Yan, ito yung height natin. 6 cm. Yan. So mapapansin nyo, yan. So una natin gagawin, salin muna tayo ng ito yung A tsaka B natin. Yan. A tsaka B. So sa pagsalin, napaka simple lang. So unahin natin ngayon ang ito yung A nya. Ito yung B. So yan. Yan lang yung isasalin natin, yung kalahati lang naman. Kahit yung nasa taas, hindi na natin kunin yan. So yan, no. So muna na natin magsalin ngayon. Kunin muna natin ngayon yung kanyang A1. So ito yung 1 nya, lagyan na lang natin ng number para dito malito. 1. Ito yung 1 nya. 2, then 3. So yan. Ito. Yan lang po. Ayan. So yun yung magiging salin lang natin. Din dito naman, pag ano naman to, yan, 1 2 3. So yan lang yun, para lang makita natin yung guide. So start na tayo sa pagsalin, no. Unang salin, sa A muna tayo, A1. So A1, yan. Then triangle natin siya sa height, no. Salin muna natin siya sa height. Ito yung pinaka triangle natin, height. Then triangle natin ngayon siya sa height. So sundan nyo lang po. Kung bago lang po kayo sa video ko, subscribe na po kayo para makakakita pa kayo ng mga ganitong layout. Then A, ito siya, A. Yan. Then B, B1. Kunin mo natin yung pinaka center point nya, B1. Ito. Yan, B1. Tapos triangle ulit natin sa height. Oh, yan. So ito na yung ating pinaka center point. So ito yung 1. Then kunin naman natin yung number. Kunin naman natin ngayon yung number 2. A2. So yan. A2. Then triangle sa height. So yan lang. Yan. Then A2. So yan, oh. Kitang-kita na natin, oh. Then kunin natin yung layo. Tinatlong hati ko lang para mabilis tayo magsalin. Kayo na lang magdagdag kung ilan ang gusto nyong hati. Then 3. Kunin natin ngayon 3. A3. Yan. Then salin nyo ngayon sa height ulit. Yan. So ito na yung A3.
Then kunin yung layo. Yan. So yan na yun. 2, 3. So sa pagbara naman, hindi nyo dito siya idadalhin. Dito lang sa kalahati. Kasi ito yung pinakakalahati natin eh. Ito eh. Yan siya eh. So kung babarahan nyo siya pag ganito, sa pinakakalahati lang kayo. Ayan. Ayan. So yan ang labas niya. Then sa kabila naman tayo, sa B2 naman tayo ngayon kasi tapos na tayo sa B1 eh. B2 naman. B2 ito. Kunin natin yung B2, no? Ayan, B2. Salin sa triangle. Then, height. 6 cm. Ayan, B2. B2. Ayan. Then, kunin natin yung layo. Ayan. Ito yung 2. Then, 3. Sa B3 naman tayo. B3. Yan lang. Napakasimple lang. Salin-salin lang sa triangle natin. Basta yung formula natin, yun na lang yung mga guide natin kasi yun na lang mga alamin natin kapag marunong tayo sa mga ganito eh. Ayan. Then, kunin ulit yung layo ng 3. So, yan. 3. So, ayan na siya. Kung mapapansin nyo, ito yung ating bilog na. Yan. So, babarahan na natin. Yan. So, kayo na lang magbahala magdagdag ng hati. So, ginawa ko lang 3 lang para mabilis tayo magsalin. So, yan na yung kanyang. Sa pagkuha naman ng sidings, kunin natin yung layo nito. Yung pinakagilid na to. Itong pinakagilid na to, yan yung number 3. Tsaka to. Kasi yan yung kalahati niya. Yan. Yan ang kunin natin. Pinaka last yan nakuha. Number 4. Tapos ito din. Gilid nito. Ang gilid niyan. Kahit hindi na yan. Kasi mag-aano na yan eh. Kalahati lang. Ito lang. Importante yung side na to. Ito yung pinaka number 4 natin. Na triangulation. Yan. Kunin natin to. 3 papunta doon sa may side ng ano, ng rectangle. Then salin natin sa height. Triangle natin sa height. Ito yung height niya. Yan. Then triangle sa height. Yan. So, galing sa 3 pababa sa sidings. So, pag ganyan siya. Then, kunin natin yung kalahati. Ayan siya. Then, kunin natin yung kalahati naman. Yung kalahati naman yan itong rectangle. So, ito yung kalahati niya. Ayan o, kalahati yan. Ito yan, yan. Kunin natin yung kalahati niya kasi sidings na yan. So, palo natin dito. So, yan. Ganyan lang. So, gagayahin nyo na lang sa kabila. No? Kasi nakuha nyo na yung ano niya. Itong part na to, isasalin nyo na lang dito sa kabila. Isasalin natin. Kunin natin yung 3. O, sa 1 muna tayo magsimula para hindi tayo malito. 1. Then, yan. Then, kunin natin tong B, pinakasentro niya. Yan. Salin mo naman dito sa kabila. Isasalin lang natin yan. O, di ito na yung 1 natin.
then 2. Kunin natin yung 2. Yan, 2. Then 3. Yan, yung 3. Then kunin natin yung mga layo niya. Yan. So yan. Guguhitan natin para makita. Ayan. So 2, 3. Mara natin. Yan, isasalin nyo na lang siya. Ngayon sa gitna niyan, magkakaroon ng dugtungan niyan. Mamaya ituturo ko rin paano. Then sa kabila naman tayo. Salin naman natin to. Copy-copy na lang to kasi nakuha na natin yung pinakaano niya eh. Pare-parehas na lang naman to eh. 2. Then 3. Yan. Kunin natin yung layo. Yan. Oh, yan. Yan. So, ganun lang siya, no? Napakasimple lang. Then, kunin natin yung haba nito. Salin din natin to. Salin natin yan. Then, sidings. Yan. So, papattern nyo na lang to ngayon. Kasi, kuha nyo na to eh. Ngayon, gagawin naman natin ngayon yung dugtungan nito, yung sa gitna. Yung gitna nito. Yan. Gagawa lang tayo ng triangle niyan. So, sidings na 6 cm. Tapos, kunin lang natin layo. So, parang ganito lang. Kuha tayo ng 6 cm, no? Kuha tayo 6 cm. Yan, 6 cm na yan. Yan, 6 cm yan, no? Yan. Ngayon, kukunin natin yung triangle lang niya. Ito sa gitna. Ito, yan, no? Dugtungan yan tayo dyan. Yung gitna niya. So, ito yung gitna niya. Kukunin lang natin to. Kunin natin tong number 3. Yan, yung number 3 na yan. Kunin lang natin yung layo niyan. Yan, yung number 3, dalawa na yan. Yan, then, salin lang natin dito. Yan, ganyan. Kabila. Ganun din dito. Ganyan. So, yan na yun. Magiging gitna natin. Kasi putol sa gitna yan, ibiak yan. Ito yung magiging pinaka takip niya. So, yan. So, yan lang yung ano niya. Ito na yung gitna niya dito. Kasi ito biak to eh. Parang ito lang yun, no? Kalahati lang yung kinuha natin. So, papattern mo na lang ngayon yan. Pattern mo to tapos ito na lang yung pinakagitna. So, sana guys, naunawaan nyo at naintindihan nyo yung bagong upload natin ngayon. So, sa mga bago pa sa channel ko, subscribe lang po kayo para po makakuha pa kayo ng mga kagayang ganitong layout. So, kung ngayon yung formula natin, no? Ayan yung formula natin pag tinapat natin yun, no? Ayan. So, yan. So, thank you for watching mga kalata.